Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga bidang karakter na sina Peterson and Ina. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Siya si Ina Henares. Nag-iisang anak at dahil sa isang kasalanan ay kinarma siya na ang bunga ng kanyang karma ay ang pagkakaroon ng bibo at mababait na kambal na sina Maria at Clara. Subalit kung may magandang pangyayari man sa buhay kong dumating, ay marahil yun na yung bunga ng aking karma. Bunga ng aking ginawa na hindi ko pa matandaan. Na sina Clara at Maria ay mahilig maglako ng mineral water at chichirya para lang may pagkakitaan at makatulong sa kanilang mama Ina. Tubig po kariyan, ate, kuya. Chichirya po, 5 piso lang. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Tirik na tirik ang araw habang naglalakad si Ina Henares sa gilid ng kalsada. Ilang beses na niyang pinunasan ang pawis niya sa noo at pababa sa kanyang leeg. Hindi na magtataka pa si Ina kung may kakaiba na siyang amoy dahil kanina pa nga siya naglalakad at wala siya makitang bahay na may karatulang naghahanap ng kasambahay. Bagsak ang mga balikat ni Ina at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Umuwi na naman siyang bigo at walang mahanap na trabaho. Siguro, nung umulan ng kamalasan ay baka tulog pa ako. Sabi ni Ina na magulo pa nga ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Kasi nga, sa halip na gising ako, hindi man lamang ako nakapagpayong. Kaya marahil walang bubong ang bahay namin o kaya naman ay tinangay ng malakas na hangin. Tulog mantika kasi ako kaya ganoon ang nangyari. Nasalo ko yung kamalasan at hindi man lamang ako nakasukob sa payong. Sana naman, nagbigay ng warning si Papa Lloyd. Puro siya sorpresa hindi naman ako natutuwa. Sabi pa ni Ina at tumingala sa kalangitan na naghahalo ang kulay asul at puti. Nasilaw pa ng sinag ng araw si Ina, kaya nagbaba siya ng tingin at bumuntong hininga. 3:00 pa naman ang hapon, pero tirik pa rin ang araw. Sa muling paglalakad ni Ina, ay nadaanan niyang isang hindi kalakihan na gate, ngunit alam niyang malaki ang bahay. Wala sa sariling pumasok siya na kinalimutan ng good manners, na bawal manghimasok sa bahay ng tao dahil maaari kang kasuhan ng trespassing. Tao po! Tao po! Wala po bang tao? Sigaw ni Ina at napatutop lang siya sa kanyang bibig. Ay, tao nga pala ako. Makapagsabi naman na walang tao nandito naman ako. Ano ako? Animal? Amang! Sigaw ni Ina nang makita niyang kanyang ama na nakahandusay na rin sa sahig at dali-dali niya itong nilapitan. Amang, gising! Mahinang sampal ang ginawa ni Ina at nagmulat naman ito ng mga mata. Ina! Naiyak sa sobrang tuwa si Ina dahil buhay pa palang kanyang ama. Amang, minalas na naman ho ako. Sigaw ni Ina na may kasamang paghikbi. Inalalayan niya itong makabangon at sinandal sa kama na wala namang kutsyon. Nagsalin siya ng tubig sa baso at ito'y ibinigay sa kanyang ama. Natatakot na si Ina na bumalik sa bahay na yun, sa takot na baka magising ang lalaking nasa kama na mukhang may nangyari sa kanila. Na isa pa ay nasa kanya ng kwintas. Anong klaseng malas na naman ang napulot mo sa daan, Ina? Kunot noong tanong ni Mang Elnor. Ang ama ni Ina ang nag-iisa na lamang niyang pamilya. Namatay kasi sa panganganak sa kanya ang nanay niya, kaya simula noon ay si Mang Elnor na ang nag-alaga at bumubuhay sa kanya. Na ngayon ay si Ina naman ang mag-aalaga sa ama niyang may sakit. Amang, may pang-opera na po tayo para sa sakit mong lung cancer. Masayang bulilas ni Ina at ipinakita niya ang kwintas na ninakaw niya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Elnor at nanginginig ang kamay na kinuhang kwintas mula sa pagkakahawak ng kanyang anak. Nakangiti pa si Ina nang suriin yon ng tatay niya
Ang naisip niya ay masaya rin ito sa kwintas kahit ninakaw niya lamang. Anak naman, saan mo ito nakuha? Huwag mong sabihin na ninakaw mo ito. Paggalit na sigaw ni Mang Elnor. Nasindak si Ina sa boses ni Mang Elnor. Hindi ko po sasabihin kung ganun, Amang. Sigaw din ni Ina pabalik. Ina Henares! Amang, ako po yun. Mariin na napapikit si Mang Elnor at kulang na lang ay pingutin na niyang tainga ng anak niyang si Ina. Ibalik mo yan, Ina. Ibalik mo. Alam mo na masamang magnakaw ng gamit ng iba. Karmayang aabutin mo, anak. Umiiyak na sigaw ni Mang Elnor. Amang! Naiiyak na sambit ni Ina. Kahit gaano pa tayo kahirap ngayon at nangangailangan ng pera, pero hindi isang solusyon ang magnakaw upang maihaon tayo sa kahirapan. Mas mabuti pang mamalimos ka sa kalye kaysa kumapit ka sa patalim. Hindi baling sabihan ka na pulube basta wala kang ninakaw na mga gamit. Kriminal ang tawag doon, Ina! Sigaw ni Mang Elnor. Kahit wala naman ho akong pinatay, Amang, matatawag pa rin ba akong kriminal? Wala namang ideya si Ina na kung bakit siya pumasok. Basta kasi ang alam niya. Kapag bukas ang pasukan, ang tarangkahan, may kakaiba sa loob. Namangha pa si Ina nang makita niyang kabuuan ng bahay. Maganda pero ano ang labis niyang ikinamangha? Wala namang mga gamit dito kahit halatang mayaman na may-ari. May kalawang na rin ito at hindi man lamang naglilinis ng bahay. Tamang sabihin na, nakakagulat. Komento ni Ina at tumalikod na siya nang mahagip ng kanyang paningin ang isang bagay na kumikinang. May kuryosidad si Ina kaya nilapitan niyang bagay na yon. Lumuhod si Ina at kinuha ang bagay na kumikinang na muntik pa siyang mabulag. Nasilaw pala ako. Teka, isa tong kwintas. Bulalas ni Ina at dinala niya ito sa dibdib niya habang palinga-linga sa kunsang sulok ng bahay. Mukha namang wala ng tao kaya naisip ni Ina na nakawin na lamang ang kwintas. Hindi ako naniniwala sa karma. Kamalasan na 100% ay tiwalang-tiwala ako doon. Kung naniniwala man ako sa karma, marahil ito yung kamalasan ko na. Patawad po, Papa Lord. Ako'y lilis muna ng daan. Ngayon lamang naman po ito. Mahinang bulong ni Ina, kasabay na ibinulsa niya ang kwintas sa pantalon niya. Si Ina ay may mabigat na problemang kinakaharap. Ngunit nahihirapan siyang solusyonan ito. Kung kaya't naisip na niya ang magnakaw na alam niyang malaking tulong itong kwintas kung isasangla niya ito. Tumayo na si Ina at dahil sa naghalo-halong emosyon niya, excitement ngunit may takot din, ay nadulas siya sa malagkit na sahig. Tumama sa matigas na bagay ang ulo niya at una niyang naramdaman ang kirot. Dumilim ang paligid niya at saka siya nawala ng malay. Baka sa puntong ito ay maniniwala na rin siya sa karma na kay bilis naman siyang siningil. Sa kabilang banda, umibis mula sa tricycle ang isang binatang lasing na lasing. Si Peter na tila pasan niya sa kanyang mga balikat ang mundo dahil sa problema niya sa buhay pag-ibig. Oh, pag-ibig na kay tamis nung una. Ngunit pait ang magiging katapusan. Pagkanta pa ni Peter at lalapit na sana siya sa tarangkahan ng kanyang bahay nang sumigaw ang tricycle driver. Sir! Tawag ng driver na may matigas sa pagsambit ng salitang Ingles. Hindi pa ho kayo nagbabayad, sir! Bumira si Peter upang bumalik at humugot lang ng pera sa kanyang bulsa. Hindi na niya tinignan pa kung magkanong perang binunot niya. Keep the change, Manong! Sambit pa ni Peter na umasim bigla ang mukha ng driver. Benta lang po ito, sir! Ikinumpas ni Peter ang kaliwang kamay niya at tinignan na niya ang pera. 500, saka siya tuluyang pumasok sa bahay niya. Kakanta na sana si Peter habang umiiyak nang makita niyang isang dalaga na nakahandusay sa sahig. Namimilog ang mga mata ni Peter at dali-dali niyang nilapitan ang babae. Cristel, sambit ni Peter sa pangalan ng kasintahan niya. Binuhat niya ito at dinala sa kanyang silid. Ibinaba sa malaki niyang kama. Itong kwarto lang ang malinis.
Sa naisip ni Peter na hinanap siya ng nobya niya, ay napakasaya niya kung kaya't hindi na niya napigilan pa na halikan ito kahit natutulog pa. Lahat ng kanilang saplot ay nalaglag sa sahig at nangyari ang hindi dapat mangyari. Kinabukasan, nagising si Ina sa matinding kirot ng kanyang ulo. Ngunit ang higit niyang naramdaman na kirot ay ang nasa. Napabalikwas ng bangon si Ina at nanginig ang kanyang katawan nang makitang nasa malaking kama na siya. Maganda at malaki rin ang silid. Pero tama na muna ang monolog ni Ina dahil ang labis niyang ipinagtaka ay ang wala na siyang saplot sa kanyang katawan. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Ina nang makita niya rin ang isang lalaking nakadapa sa kama at ang hubad na likuran nito ang bumungad sa kanya. Naalala rin ni Ina ang kwintas. Agad na siyang kumilos upang makatakas sa pamamahay na yon na hindi man lang niya nakita ang mukha ng lalaki. Iyak nang iyak siya na makauwi sa kanilang munting tahanan. Hinanap ni Ina ang kanyang amang may sakit, kaya ginagawa niya ang lahat upang maipagamot ito at malaking tulong ang kwintas na ninakaw niya. Nagtatakang tanong ni Ina. Dahil parang pinatay mo na rin ang taong ninanakawan mo ng kwintas. Ngunit wala na talagang balak pa na bumalik si Ina sa mansyon na yon dahil sa labis na takot. Hindi nga lang siya nakinig at wala naman siyang napala sa ninakaw niyang kwintas. Hanggang sa isang araw ay tuluyang binawian ng buhay ang kanyang ama. Nagbunga pa nangyari sa kanila ng estranghero na yon. Patong-patong na ang problema ni Ina at sa puntong ito ay naniniwala na nga siya sa mabilis na karma. Subalit kung may magandang pangyayari man sa buhay kung dumating ay marahil iyon na yung bunga ng aking karma. Bunga ng aking ginawa na hindi ko pa matandaan. Sambit ni Ina. 7 taon ang nakalilipas at bumubuti naman ang buhay ni Ina sa piling ng bago niyang pamilya. Doble kayod nga lang ang pagtatrabaho niya dahil hindi na lang sikmura ni Ina ang kanyang pakakainin araw-araw. May 2 pantiyan na kailangan niyang punuin yon upang ito'y mapanantiling malusog at buhay na buhay. Ang aking 2 bibo at makulit kong bubuwet. Sambit ni Ina habang nakatanaw sa kanyang anak na kambal. Sinalansan na ni Ina sa isang paper bag ang chichirya na siya rin mismo ang nagluto ng mga ito. Isa ito sa hanap buhay nilang mag-iina. Maliit man ang kita, ngunit ito'y sapat na. Maria, Clara, halina kayo't ihatid ko na kayo. Nag-uunahan sa paglapit sa kanya ang 6 na taon niyang mga anak. Pinangalanan niyang Maria at Clara. Simple man pero matunog ang pangalan na yon. Mama, mamaya pong 5 mo kami susunduin ni Clara sa bahay ampunan ha? Magalang na tanong ni Maria at ipinakita pa niya ang nakabukas niyang kamay. Opo, aking Maria. Ano ba yan nasa backpack mo, anak? Tanong ni Ina na may pagtataka sa kanyang tinig. Wala lang po ito, Mama. Tanggi ni Maria. Ilan po ba itong chichirya, Mama ko? Ang malambing na tanong naman ni Clara. 100 yan. Yung kalahati ng sahod ko sa pagiging waitress ko sa isang restaurant, nandito lahat. Pahayag ni Ina sa kanyang anak. Opo, Mama. Sagot ng kambal. Basta walang aalis doon at tigilan nyo ng pagpunta sa ibang lugar para lang ibenta to sa iba. At akala niyo ba hindi ko malalaman na nagtitinda rin pala kayo ng mineral water? Nakataas ang kilay na tanong ni Ina. Bumungis-ngis lang ang mga anak niya sa halip na matakot sa kanya. Salamat po sa 5 piso. Ay, malaking tulong na po ito. Masayang sigaw ni Clara at dinumog na siya ng mga tao. Nakulitan sa kanya perong iba'y kinukurot ng pisngi niya. May katabaan din kasi sina Clara at Maria. Habang nagsasalita ay tumatalbog ang pisngi nila. Parehong niyakap at hinalikan sa pisngi ni Ina sina Maria at Clara. Nilakad lamang nila ang bahay ampunan. Hindi naman ito kalayuan dahil nasa syudad naman sila. Wala pang sapat na pera si Ina para ipasok sa paaralan sina Maria at Clara. Kaya doon na muna ito magkikinder sa bahay ampunan. May malita paaralan kasi doon. Nag-iipon lamang siya ng pera para paghandaan ang pagpasok nito sa grade school.
Ingat ka po, Mama! Sabay pa na sigaw ng kambal at kumaway lang si Ina saka siya tuluyang umalis. May trabaho naman si Ina. Isa siyang waitress sa isang restaurant. Maliit man ang sahod ay ayos na. May mga tips din siya na nauuwi sa kanilang nirentahan na apartment. Matalinong bata sina Maria at Clara. Mabait, magalang at bibo. Lihim na diskarte lamang nila ang magtinda ng mineral water at sa Westio naman nila ang gumawa ng chichirya ang kanilang mama Ina. Dati kasi ay kay Aling Era nila kinukuha yon at iilan na pera lang ang naibibigay sa kanila. Ngunit ang hindi alam ng kanilang magandang ina ay mula na sa pera ni na Maria at Clara ang pagbibili ng mineral water. Ipon nila yon mula sa baon nila at sa dating munting barya na inaabot sa kanila ni Aling Era. Natapos din ang pagtuturo ng mga madre sa kanila at dali-dali na silang lumabas. Nagtungo sa tindahan ni Aling Era. Dito sila bumibili ng mineral water. Aling Era, amin na po yung mineral water namin! Bibong sigaw ni Clara kay Aling Era na may patalon-talon pa. Ang chichirya na dala nila ay nasa backpack na nila, pero ang kalahati ay nasa paper bag pa rin naman. Aba, kayo'y maligalig masyado! Natatawang sigaw ni Aling Era. Mabait ang ginang at naiintindihan niya ang sitwasyon ng mga bata. Oo naman po, Aling Era, para dapuan ho kami ng swerte. Sagot naman ni Maria. O siya, ito ng tubig niyo. Mag-iingat lang kayo. Salamat po, Aling Era! 60 ang dami ng mineral water na daladala nila. Pinagtulungan na lamang nilang dalhin yon kahit alam nilang malalagot sila sa mama Ina nila. May nakita ko kanina na bagong bukas na hotel, Clara. Doon tayo. Pero may kalayuan yun sa dati nating tambayan. Pahayag ni Maria kay Clara. Tumango naman ang isa. Ang importante po, maubos natin to. Sabi naman ni Clara. Tagaktak na ang pawis ni Clara at Maria nang makarating sila sa tinutukoy na bagong bukas na hotel. Pero hindi pa man ito tuluyang binubuksan dahil sa nakita nilang ribbon. Ay, may ribbon cutting ceremony pala sila, Clara. Tama-tama oh, maraming mga tao. Tara, bubudulin natin sila ng tubig at saka chichirya. Nakangiting anyaya ni Maria, saka sila lumapit sa gawing yon. Kuya, tubig po! Masayang alok ni Clara sa isang matabang lalaki. Hindi siya nito pinansin. Kinalabit ulit ni Clara. 15 pesos lang ho, kuya. Pangkain lang po. Nakangiting sabi niya. Kung kaya't lumabas ang 2 biloy sa magkabilang pisngi ni Clara. Halos hindi na nga siya makakita pa dahil sa bangs niyang umabot na sa kanya mga mata. 15 pesos? Ang mahal naman tapos hindi pa malamig oh. Sabi ng lalaki kay Clara at hinawakan pa ang mineral water. Baka mamaya niyan, nilagyan mo lang ng tubig sa pinulot mong bote. Akusasyon pa nito. Ay, bad po yun, kuya. Hindi po kami scammer. Kami po'y nagbebenta ng malinis na tubig. O, tignan mo po, kuya. Super higpit po ng takip pati sa lang ho yung meaning niyan. Bagong-bago po ito. Madiskarteng sambit ni Clara. Bakit ang mahal naman? 10 pesos lang to, Neng. Katuwiran ng lalaki. Ay, kasi po dala-dala namin to. Mula pa kami dun, kuya. Sabay turo ni Clara sa dulo ng dinaan nila. Ay, sige na nga. Kukuha na ako ng isa kahit hindi naman to malamig. Sabi pa ng lalaki. Kuya naman kasi, tirik ang araw at mas mainam ang uminom ng hindi malamig para hindi ka sipunin. Barya lang po ha, kuya. Wala kasi akong pansukli Salamat ho. Hindi pa nga nakapagbabayad ang lalaki ay nagpapasalamat na si Clara dahil nakabenta na siya ng isang mineral water. Samahan mo na po ng chichirya. Sabay alok niya ang isa pa niyang produkto. Talagang batang ito oh. Napapailing na lamang ang lalaki sa kakulitan ni Clara. O yan, sa'yo ng sukli. Pantawid gutom po kayo dyan! Ang diskarte naman ni Maria at 3 chichirya ang inilabas niya. May maanghang at meron din pong wala. Chichirya, tubig po! May bumili naman kay Maria ng tubig at chichirya.
Paubo sa sanang kanilang paninda nang mapansin sila ng security guard at nilapitan sila ng mga ito. Mga bata, tama na. Hindi sakop ng tindahan tong lugar. Kanina pa kayo nanggugulo ah. Parating na may-ari ng hotel. May bahid na inis ang tinig ng security guard at inaawat na niyang kambal. Tubig po kayo, sir. Ang makulit na pag-aalok ni Maria. Nasaan ba mga magulang nyo at kayong gumagawa ng mga ito? Utang na loob lang mga bata, doon na muna kayo oh. Itinuro ng guard ang isang waiting area. Kakamot-kamot sa ulo si Maria. Sige na, Totoy, dali mo na rin ang kapatid mo oh. Git pa ng guard. Napatakip sa bibig niya si Clara dahil sa narinig na pagtawag sa kakambal niyang si Maria. Ang isa naman ay kumibot-kibot ang munting labi at saka sila nagtungo sa waiting area. Doon na sumabog ang pinipigilan na malakas sa tawa ni Clara. Totoy! Sigaw ni Clara. Sa halip na sumimangot at magalit si Maria dahil pinagtatawanan siya ng kanyang kakambal, ay natawa na rin siya. Sinadya naman ito ni Maria na mag-ala lalaki siya dahil na rin kay Clara. Naisip kasi niya na baka pagpiestahan sila ng mga batang pulubi, lalo na pareho silang babae. Kaya nagsusuot siya ng malaking damit kay Mama Ina nila ito. Tumahimik din sila na makita ang isang maganda at mamahalin na kotse na huminto sa tapat ng hotel. Isang matangkad at guwapong lalaki ang bumaba mula sa sasakyan na yon. Nakasuot pa ng shades at isang magandang babae din ang inalalayan nitong makababa. Ay, sayang. Sugar mommy pala niya yung babae. Pogi pa naman. Laglag pa ngang komento ni Clara. Baka mama niya yan, Clara. Ikaw talaga, oh. Pagtatama naman ni Maria. Dito ng pwesto natin, Clara. Sa mga mayayaman na yan tayo magbebenta ng tubig at chichirya. Subalit, 3 araw pa lang silang nagpupunta sa bagong hotel na yon, ay binubugaw na sila na parang manok na mga security guard. Si Mangot ang maamong mukha ni Maria at si Clara naman ay pangiti-ngiti lang. Kuya naman, tubig lang po chichirya ang paninda namin. Maawa na po kayo, kuya. Ang peking drama ni Maria. Bakit ba kayong gumagawa niyan ha? Tila nauubos na pasensyang tanong ng gwardiya sa kampan. Kasi po, kuya, tinutulungan namin ang aming mama na mag-ipon ng maraming pera para pambili ng bahay namin. Sagot ni Clara na may paawa-awa pa sa kanyang mukha. Nauubos po kasi palagi ang pera niya sa pagbayad ng renta ng aming apartment. Segunda naman ni Maria. Nasan bang tatay nyo? Kunot noong tanong ng security guard. Ang aming papa ho. Natigilan pareho sina Clara at Maria nang makita nilang isang guwapong binata na naglalakad na palapit sa kanila. Hala, si sir, dito kayo mga bata. Walang pag-iingat na hinila sila ng gwardya at natulala lang ang kambal sa poging lalaki. Hey, wait. May problema ba dito? Ang tanong ng isang lalaki na may-ari ng hotel. Wala po, sir. Natatarantang sagot ng lalaki. Anong wala? 3 araw ko na nakikita mga batang ito dito. Nagkakagulo ba kayo? Tanong pa ni Kuyang Pogi. Kuya Pogi, tubig po kayo dyan. Alok naman ni Clara nang makabawi na siya sa gulat. At saka ho chichirya. Sabi naman ni Maria. Mahinang humalakhak ang lalaki dahil sa sobrang tuwa na magsalita ang 2 bata. Tara, dito tayo. Sabi ng lalaki at kinuha dala nilang malaking bag na naglalaman ng mineral water. Wala sa sariling sumunod sina Maria at Clara. Pumasok nga sila sa hotel at tumigil sa lobby. Nanginig sa aircon ng kambal dahil unang beses nilang maranasan ng ganitong kalamig na lugar. Umupo sila sa malambot na sofa. Magkano ba itong mineral water nyo? Tanong ng poging lalaki na hindi pa nagpapakilala sa kanila. Kumuha ito ng isa at binuksan ng takip saka uminom. 15 lang po, Kuya Pogi. Magiliw na sagot ni Maria. Ang chichirya, 5 piso lang po. Pagsingit naman ni Clara. Natatawan tinanggap yun ng lalaki. Bibiling ko tong mineral water nyo tsaka itong chichirya. Alok ng lalaki. Ay, Bet! Naubos pong paninda namin agad-agad.
Tuwan-tuwang bulalas ni Maria. Oh, magkano ibabayad ko sa tubig nyo? Tanong ng lalaki. Wala pong bawas yan, Kuya Pogi. Kaya lahat po 900 pesos. Sabi naman ni Clara. Itong chichirya naman po ay nasa 60 pieces. Kaya naman po 300 pesos ang ibabayad nyo dito. Paliwanag ni Maria. Humugot mula sa wallet ang lalaki at ibinigay sa kanila ang pera, 1,000. Ito, bayad sa tubig at ang 100 ay sa inyo ng sukli. Itong 500 naman ay sa chichirya at wala na kayong susukli pa. Salamat po, Kuya! Sigaw ni Clara. Kay bait nyo po. Ang maluhaluhang sambit naman ni Maria. Wala yun mga bata. Gusto ko lang makatulong. Ano nga pala mga pangalan nyo? Naaaliw na tanong ng lalaki sa kambal. Ako po si Clara Henares. Pakilala ni Clara sabay hawak sa dibdib. Ako naman po ay si... Kuya, naiihi po ako. Nakangiwing sambit ni Maria. Napasa po sa mukha niya si Clara dahil sa introduction sana nila ay naiihip ang kanyang kakambal. O tara, samahan kita mag-CR. Sabi ng mabait na lalaki at hinawakan siya sa kamay. Ang kakambal ko po, Kuya. Sabi ni Maria at tinuro pa niya si Clara. Hindi panatag ang loob ni Maria kung maiiwan niyang kanyang kakambal. Siya kasi ang mas matanda at responsibilidad niyang alagaan si Clara. Pababantayan ko siya. Sagot ng lalaki at nagtawag ito ng isang empleyado para bantayan si Clara at nang makitang may kasama na kahit estranghera pa, ay sumama na rin siya sa lalaki. Doon mismo sa banyo ng mga lalaki siya dinala. Naiyak siya dahil naiihi na nga siya. Oh, bakit ka umiiyak? Nalilitong tanong ng lalaki kay Maria. Kuya, banyo po ito ng mga lalaki. Naiiyak na sigaw ni Maria. May pagtataka pa rin sa mga mata ng lalaki. Bakit? Tanong ni Kuya Pogi. Kahit bata po ako, deserve ko pa rin yung respetuin. Kuya, hindi po ako lalaki. Sigaw pa ni Maria at nalaglagang pa nga ng may-ari ng hotel. Umaalog ng balikat ni Maria dahil sa pag-iyak niya. Maria Henares pong pangalan ko. Dagdag pa ni sambit ni Maria. Ilang beses na pakurap-kurap ang lalaking nasa harapan niya. Maria at Clara. Kaya naman pala. God, sorry Maria, hindi ko naman alam. Mabilis kinariga ng lalaki si Maria at dinala sa ladies' room. Mabuti na lamang ay walang tao sa banyo pero hindi rito sa kabila. Sorry mga miss, naihi na kasi ang bata. Nakangiwing sambit ng lalaki. Binuksan niyang pintuan sa isang cubicle sa kanya pinapasok si Maria. Naghintay sa labas ng lalaki at hindi na niya napigilan pang matawa ng mahina. 4:00 nang dumating si Ina sa kanilang apartment. Magpapahinga lang siya saglit sa kanya susunduin ng mga anak niya. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa gate ng apartment nang makarinig siya ng pagbusina ng isang sasakyan. Natigilan siya tinignan ng puting kotse na huminto mismo sa tapat niya. Bumaba ang matangkad na lalaki na artistahin. May kung ano naman sa loob-loob ni Ina nang pagmasdan niyang artista. Oo, artista dahil sa sobrang gwapo nito, tangkad at magandang katawan na parang isa ring modelo. Binuksan nitong pintuan sa backseat at may umibis na pamilyar na mga paa. Ay! Ang mga anak ni Ina Henares! Bulilas ni Ina sa pangalan niya mismo nang makita niya mga anak niya na umibis sa sasakyan. Mama! Masayang tawag sa kanya ng mga anak niya. Mabilis niyang nilapitan ng mga ito at hinila saka dinala sa likuran niya. Kahit gaano pa kagwapo at kahatang artistang nasa harapan niya, ay hindi niya ito bibigyan ng pansin. Bakit kasama mong mga anak ko? Sino ka? Anong ginagawa nila sa kotse mo? Sunod-sunod na tanong ni Ina sa lalaki. Nagulat pa nga ito sa malakas sa boses ni Ina. High blood agad. Teka lang miss, huminahon ka muna. Sambit ng artista habang itinataas ang magkabilang kamay na wari ba'y sumusuko ito. Mrs. FYI Mister, Miss pa kaya ako. Wala akong asawa pero may anak ako. Katwiran ni Ina. Si Peterson El Grande,
ang may-ari ng bagong bukas na hotel na pinangalanan na El Grande Hotel, at siya rin mismo ang lalaki na bumili ng paninda nina Maria at Clara. Naawa si Peterson sa mga bata na kahit tirik na tirik pang araw ay naglalako na ito ng tubig at chichirya. Tapos sa maliit na katawan ng mga ito ay nagbubuhat pa ng isang malaking bag na naglalaman ng mineral water. May kung ano kasi sa mga bata nang makita niya ito, na tila hinahaplos ng malambot na kamay ang puso niya. Gustong-gusto nga ni Peterson na yakapin sina Maria at Clara, pero pinipigilan niya lamang dahil baka matakot ang kambal. Isa sa unang napansin ni Peterson ay ang mga biloy ng kambal sa magkabilang pisngi. Maski kasi si Peterson ay may ganoon na biloy. Tapos ang nakakatuwang pangyayari ay ang inakala ni Peterson na lalaki ang isang kambal. Kasi naman sa pananamit nito at ibang-iba kay Clara. Si Miss, mabuting tao ako. Pinatid ko lang ang kambal. Nasa tapat kasi sila ng hotel ko kanina. Nagtitinda sila ng mineral water at chichirya. Paliwanag ni Peterson upang huminahon ang babae, ang ina ni na Maria at Clara. Talaga namang may pinagmanahan dahil maganda ang mama ng mga ito. Kahit simple lang kung manamit ito at walang kolorete sa maamo nitong mukha. Saan yung hotel mo? Tanong ni Ina kay Peterson. Hindi pamilyar kay Ina ang mukha ng lalaki, pero ewan ba niya sa kanyang sarili na kung bakit ang bilis ang tibok ng puso niya. Malapit lang sa isang Caltex. Sagot ni Peterson. Teka, yung bagong bukas na hotel? Tanong naman ni Ina at tumango ang lalaki. Ay Maria, hala ka naman anak, bakit suot-suot mo na naman ang damit ko? Malaki to ata. Natigilan si Ina sa pagsasalita nang maalala niyang artista. Masyado ka nang naabala sir, sige na umalis na kayo. Hindi mo ba ako alokin ng tubig man lang, miss? Tanong ni Peterson para tumas ang kilay ni Ina. Bakit kasi po iniwan niyo dun sa hotel yung mineral water na binili niyo? Pagsingit na tanong ni Clara. Mabait po yan si Kuya Pogi, Mama. Binili niya po lahat ng paninda namin. Tapos po pinakain niya pa kami bago niya kami hatid dito. Masayang paliwanag ni Maria. Maaga yatang babawian ng buhay si Ina dahil sa pinagsasasabi ng kanyang anak. Estranghero lang siya Maria, bakit kayo sumama sa kanya? Hindi porket gwapo siya at mukhang maginoo ay sasama na kayo sa taong hindi niyo naman kilala. Mahinahon na saad ni Ina. Mama, kilala na po namin siya. Siya po si Peterson El Grande, ang may-ari po ng hotel. Magkasabay na sigaw ni na Clara at Maria. Napahilot naman sa sentido niya si Ina. Stress na agad siya sa mga anak niya. Pwede mong tignan ng ID ko, miss. Malinis ang intention ko at nagmagandang loob lang ako sa mga anak mo. Sa maniwala ka o hindi, magandang loob ko sa mga bata. Nakangiting sambit ni Peterson. Tinitigan pa ni Ina ang lalaki. Mukha namang hindi ito masamang tao. Pero kasi naniniwala siya na mapandin lang ang mga itsura at may kulo sa loob. Ngunit palalampasin niya ito. Salamat kung ganon. Sinabihan ko ng mga anak ko na huwag na silang aalis sa bahay ampunan para maglako ng tubig at chichirya. Pinagbigyan ko na sila nung sinabi nila sa akin na ako na lang ang gagawa ng chichirya para sa amin, mapupunta ang kita. Pero makulit talaga sila eh. Gagawa pa rin sila ng paraan para maubos sa mga paninda nila. Baka iniisip mo na pinapabayaan ko mga anak ko. 6 na taong gulang pa lamang sila, sadyang makulit pa. Mahabang pahayag ni Ina. Ayaw ni Ina na isipin ng lalaki na irresponsable siyang ina. Gayong doble kahit ang trabaho niya upang mabuhay silang tatlo at mapag-aral niya sa nalalapit na pasukan, sina Maria at Clara. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Naunawaan ko sitwasyon niyo, miss. Sinabi kasi sa akin ng kambal na nagtatrabaho ka daw. Sabi ng lalaki. Mukha namang Fendi ang artista. Sabi ni Ina sa sarili niya. Salamat kung ganon. Sabi ni Ina at may ngiti na sa labi niya. I am Peterson El Grande. 30 years old na ako. Pagpapakilala ni Peterson. Ina Henares, 25 pa lang ako. Sambit naman ni Ina. Akala ni Ina ay iyon ang una't huling araw na magkikita ulit sila ni Peterson El Grande. Pero halos araw-araw na niya itong nakikita kung wala lang pasok sa Saturday at Sunday ang kambal.
Hanggang isang araw ay nagulat na lang si Ina nang makita sina Marie at Clara na kasama si Peterson sa mismong restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Ang mga anak kong pahamak na nakasungkit ng artistahin. Bulong ni Ina sa kanyang sarili. Ako na po yung kukuha ng order. Sabi ni Ina sa manager nila kanina pa nakatanaw sa bagong pasok na artista. Hindi naman artista si Peterson. May-ari nga ito ng hotel, pero iyon ang kanyang tawag. Kilala kong lalaking yan, Ina. Sabi ng manager nila at nagkandahaba-haba ng leg nito. Napakamot na lamang sa ulo si Ina nang hindi siya pinansin nito dahil naglakad na patungo sa table ng mga anak niya. Gayon pa man ay sumunod pa rin siya. Hi, Ina. Friendly na bati ni Peterson kay Ina. Parang bumagal ang paglingon ng manager nila sa kanya. Kilala mo, Ina? Tanong ng manager nila. Opo, isang, ano nga ulit kami? Tanong ni Ina sa kanyang sarili. Magkaibigan kami, Mr. Santiago, ang mga anak niya kasama ko. Sambit ni Peterson at tinuro ang dalawang bibong bata na tumitingin sa mga menu na parang may alam na sa mga pagkain na sinaserve nila. Hi po, Mama! Bati ni Clara sa mama Ina niya. Ubus na pong aming paninda, Mama. Binili po lahat ni Tito Peterson. Sabi naman ni Maria. Tito? Tanong ni Ina at palipat-lipat ang tingin niya sa mga anak niya, pati na sa artista, si Peterson. Ang akala ko po, Mr. El Grande, mga anak mo sila. Naalala ko na single ka pala. Sabi ng manager ng resto at si Ina naman ay may kung ano sa puso niya ang tila. Erase, Ina, erase. Kastigo ni Ina sa kanyang sarili. Guwapo at hot nga kasi ang nasungkit na mga anak niya na nag-alok pa nga ng friendship sa kanya nung isang araw pero tinanggihan ni Ina. In a good ways naman. Kaya alam niya na walang babae ang hindi magkaka-crush dito. Mabait at maginoo kasi. Mga anak? Gulat na tanong naman ni Peterson at tila may mga kabayo ang nagkarerahan sa dibdib niya. Sa lakas na naman ng tambol nito. Wala pa sa sariling napatingin si Peterson sa kambal at bayolenteng napanunok. Imposible naman kasi na siyang tatay na mga ito hindi naman niya kamukha. Maliban sa mga biloy nito sa pisngi. Ngunit, napatitig naman si Peterson kay Ina. Sa maganda at maamo nitong mukha na pamilyar sa kanya. Ang kaso lang, wala naman siyang ideya kung nagkita na ba sila dati. Ang mabuti pa ho, kukunin ko na lamang pong mga order nila. Sambit ni Ina at nang makaiwas na siya sa nakakalunod na titig sa kanya ni Peterson. Naiilang siya dahil nga pumipintig ng mabilis ang puso niya. Umalis na rin naman ang manager at sila na lamang naiwan. Bahagyang lumapit si Ina kina Clara at Maria. Pagagalitan na sana niya mga ito nang ipakita kay Ina ang maliit na bag na pinaglalagyan ng mga kita nito. Mama, marami na po tayong pera. Makakabili na po tayo ng sarili nating bahay. Magiliw na saad ni Clara. Hindi na napigilan pa ni Ina na yakapin ito at halikan ng tuktok ng ulo ang kanyang anak. Sabi ko naman sa inyo na ako nang bahala, bakit bang kukulit yung mga bata? Tanong ni Ina na may luha na sa kanyang mga mata. Natatouch kasi siya sa effort na ginagawa ng kambal niya, kaya mas lalong lumalambot ang puso ni Ina. Kulang pa, Clara, huwag kang excited. Natatawang sambit ni Maria. Sunod naman siyang niyakap ng kanyang mama Ina. Doon lang ulit naaalala ni Ina ang kasama nilang guwapong lalaki na si Peterson. Tahimik lamang ito pero may ngiti sa mga labi ng lalaki. Pasensya ka na. Naabala ka na naman ng mga anak ko. Bibo at napakakulit talaga nila, no? Nahihiyang sambit ni Ina kay Peterson. No worries. Nag-enjoy ako na makasamang kambal. Parang nawawalang stress at pagod ko sa hotel. And besides, ako talaga nagdala sa kanila dito para makita ka. Abang papunta nga kami dito sa restaurant na pinagtatrabahuan mo, marami silang naikwento tungkol sa'yo. Kung gaano raw sila kaswerte na ikaw yung nagiging mama nila. Kahit gaano pa raw kahirap ang buhay nyo, hindi mo sila pinapabayaan. Ang madamdami na sambit ni Peterson para lang makaramdam ng kakaiba si Ina. Tila proud sa kanyang lalaki at nakikiliti ang puso niya. Sila na lang kasi yung pamilyang meron ako at ang mga anak ko sila. Bilang isang ina, responsibilidad kong buhayin sila.
Kahit na nakita mo naman kung ano yung kinakatayuan ko ngayon. Nagmula lang ako sa mahirap na pamilya at malaki ang pasasalamat ko. Noong nawala ang tatay ko'y dumating naman sila ng sabay sa buhay ko. Dahil kung hindi, ewan ko na lang kung saan ako pupulutin. Maluhaluhan saad ni Ina. Napangiti si Peterson sa narinig. Para kay Peterson ay isang mabuting ina si Ina at nakikita niya sa mga mata nito kung gaano nito kamahal ang mga anak. Nagtataka lang si Peterson no kung bakit walang tumatayong amang mga kambal, na kung tutuusin ay napakaswerte ng lalaking yun dahil may mabuting pusong ina ng mga anak nito. Kung si Peterson lang sana ang lalaking yun, ay baka natigilan na naman siya sa naisip niya. Tumikhim na lamang siya. Pwede na ba kaming umorder? Nakangiting tanong ni Peterson kay Ina. Ginantihan naman ito na matamis ng ngiti. Hindi ba nakakaya na ilibre mo mga anak ko, Peterson? Tanong ni Ina. Nahihiya pa nga siya na tawagin ito sa pangalan. First name basis. Mama, gutom na rin po kasi ako. Sabat ni Maria at hinaplas-haplas pantiyan nito. Ako rin po, Mama. Ang alaga ko pong bulati natataranta na sa aking tiyan. Sabi naman ni Clara at sinadya na i-vibrate ang katawan. Parehong natawa sina Ina at Peterson sa kakulitan ni Maria at Clara. Ayaw mang aminin ni Ina ay masaya naman siya na nakilala niya si Peterson. Doon na rin nagsimula na naging close sila sa isa't isa. Sa halip na susunduin ni Ina ang kambal sa bahay ampunan, ay siya mismo ang sinusundo ng 3 sa resto na pinagtatrabahuhan niya at pauwi sa apartment. Salamat sa paghatid sa amin, Peterson. Ang nakangiting pasasalamat ni Ina kay Peterson. Tumango naman ang lalaki. Walang anuman, Ina. At hindi ka na sana nag-abala pa na bilhan kami nito. Nahihiyang sambit pa ni Ina. May dala na siyang paper bag. Nag-take out kasi ito ng pagkain sa resto para raw sa dinner nila mamaya. Gustuhin man niyang tanggihan ay inunahan na siya nito na masamang tanggihan ng grasya. Alam naman niya yon. Naniniwala siya lalo na sa karma. Naisip ko kasi na pagod ka sa trabaho pero magluluto ko pa pala ng dinner yung mamaya. So, madali lang naman. Magsasaing lang ako ng kanin at ang nilagang itlog ang ulam namin. Sinasabay ko na rin kasi sa kanin eh. Pahayag ni Ina at mariin na naitikom ni Peterson ang bibig niya. Sa nalaman na yun lang pala ang ulam ng mga ito. Samantalang si Peterson ay may sarili pa siyang chef at paborito niyang niluluto nito. Napakasimple nga talaga ni Ina at maswerte rin sa mga anak na mababait at magala. Sige na, wag mo nang isipin yun masyado. Pumasok na kayo. Babalik na rin ako sa hotel at saka, pwede ko ba kayong yayain bukas sa hotel? Tanong ni Peterson. Naglakas loob din siyang sabihin yon kay Ina. Ha? Bakit? Anong meron bukas? Nagtatakang tanong ni Ina. Wala naman. Gusto ko lang kayong yayain bukas. Since Saturday naman, day off mo, di ba? At wala ring pasok ang mga bata. Sambit ni Peterson. Tinignan naman ni Ina sina Maria at Clara na nakatingala na pala sa kanyang dalawa. Hinihintay ang kanyang isasagot. Nagtaas baba ang mga kilay nila. Sige. Nauutal na sabi ni Ina. Lihim namang napangiti si Peterson. Akala kasi niya'y mahihirapan siyang yayain ito. Susunduin ko kayo bukas 9 o'clock. Sabi ni Peterson. Ha? Ang aga naman masyado. Namimilog ang mga matang sambit ni Ina. Mahinang humalakhak lang si Peterson. Sige na, see you tomorrow. Paalam ni Peterson. Hinabol ng tingin ni Ina, Clara at Maria ang papalayong kotse ni Peterson. Napabuntong hininga si Ina. Habang patagal ng patagal ang panahon na nakakasama niya si Peterson, ay nagbabago talagang tingin niya sa lalaki. Ayaw niyang mahulog sa binata at lalo na mayaman ito. Hindi sila bagay para sa isa't isa. Tila isa silang langit at lupa. Alam na ni Ina kung ano siya. Tapos siya'y may mga anak na. Pakiramdam ni Ina ay masisira lang ang buhay ni Peterson kapag sa kanya mahuhulog ito. Kahit na imposible naman yatang mangyari yun. Maaga pa lang ay gising na si Peterson. Diretso agad siya sa banyo upang mag-shower at maganda na rin para mamaya. Susunduin niya mag-iina. Pinahanda rin ni Peterson ang rooftop dahil doon niya gustong mananatili habang nasa hotel pang mga ito. Ewan ba ni Peterson kung bakit palagi siyang excited na makitang kambal na
na nagbebenta na sa kanya ng mineral water at chichirya. Ibinibigay niya rin ang mga ito sa empleyado niya, pero syempre, kumakain din siya ng chichirya. Si Ina raw kasing gumagawa nito. Masarap naman lalo na yung may sili. Minsan nga inalok ni Peterson ang mami niya. Kumain naman ito pero hindi na naulit pa kasi hindi naman mahilig sa chichirya. Tungkol naman sa nararamdaman ni Peterson kay Ina, ay totoong nagkakagusto na siya. Hindi naman siya nagte-take advantage na porket may mga anak na ito ay madali nang makuha ang loob. Bukas ang isip ni Ina at hindi ito kagaya ng iba na kaunting himas lang ay lalambot na. Wala na ring pakialam pa si Peterson kung may mga anak na rin si Ina. Ang mahalaga sa kanya ay may mabuting puso ito, maasikaso at masipag. Wala naman sigurong masama ang mahulog sa isang babaeng may mga anak, na isa pa, walang asawa o nobyo si Ina. Anong meron sa rooftop mamaya, son? Tanong ng mami ni Peterson nang sabay silang kumain ng agahan. Nag-aalangan siya na sabihin ng totoo. Inaya ko kasi si Ina. Si Ina? Yung babaeng napupusuan mo, Peterson? Kunot noong tanong ni Madam Anita sa kanyang anak na si Peterson. Yes, ma'am. Sagot ni Peterson. Bakit? Handa ka na bang umibig ulit, Peterson? Nakalimutan mo na ba nangyari sa iyo ng dati mong nobya, anak? Nag-aalalang tanong ni Madam Anita. Opo, iba ho si Ina kay Cristel, ma'am. Magkaiba po sila. Pagtatanggol niya kay Ina. Siguraduhin mo lang na hindi ka na muli pang masasaktan. Mariin na sambit ni Madam Anita. Ang kanyang ina na lang din ang kasama niya sa buhay. Wala ng daddy niya dahil bata pa lamang siya nang maaksidente ito at dead on arrival pa. Masakit para kay Peterson ang mawala ng ama, pero wala naman silang magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran ng kanyang ama. Bago pupunta si Peterson sa apartment, ay dumaan na muna siya sa flower shop para bumili ng punpon na bulaklak. Siyempre, mamaya pa niya ito ibibigay para surprise. Bumaba na si Peterson mula sa kanyang sasakyan at nakita na niyan dalawang batang babae na patakbong nilapitan siya. Yumakap sa binti niya sina Maria at Clara. Hi po, Tito Peter! Masayang bati ni Clara. Look po, Tito Peter! Nakabestida na po ako! Umikot pa si Maria para ipakita sa kanya ang kulay asul nitong bestida na may nakabordang bulaklak. Maganda rin ang pagkakatirintas ng buhok ni Maria. Ibang-iba si Maria na palagi niyang nakikita na nagsusuot ng malaking damit para lang magpanggap na lalaki. Nauunawaan niyo ni Peterson dahil alam niya kung ano ang dahilan. Oo nga, maganda ka, babaeng babae. Komento ni Peterson. Napabungis niya si Maria. Hinalikan niya ito sa pisngi at binalingan naman niya si Clara na kulay rosas naman ang bestida nito. Magkamukhang magkamukha sina Maria at Clara, pero hindi alam ni Peterson kung bakit nakikilala pa rin niya mga ito. Ikaw din, Clara, maganda. Komento ni Peterson. Namulang magkabilang pisngi ni Clara. Natatawang hinalikan niya ang noon nito. Binuksan niya ang pinto sa backseat at inalalayan ni Peterson ang kambal. Kinabitan na rin ang seatbelt. Saksi naman si Ina sa nakikita niyang pag-asikaso ni Peterson sa kanyang mga anak. Kontratuhin ng binatang kambal ay parang mga anak lang nito at isa sa ipinagtataka niya ay ang likuran nito. Bakit yata pamilyar sa akin ang likod niya? Tanong ni Ina sa kanyang sarili. Hello, Ina. Napakurap-kurap pa si Ina nang batiin siya ni Peterson. Nahulog yata siya sa malalim na pag-iisip at hindi na niya namalayan pa na nakatitig na rin pala sa kanya si Peterson. Hi. Nauutal na bati ni Ina. Nag-init naman ang pisngin niya nang pasadahan siya ng tingin ni Peterson. Simpleng puting blusa ang suot niya at pink na bell-shaped na skirt naman pababa. Pinarisan niya rin ang flat na sandal. Ang buhok niyang lagpas sa balikat ay pinakulot pa niya ang dulo nito. Hindi rin alam ni Ina kung bakit nag-ayos din siya. Dahil na rin siguro sa hotel sila dadalhin ni Peterson. Para naman hindi mapahiya ang binata, inayusan niya rin kasi ang mga anak niya. Humakbang palapit sa kanya si Peterson. Tipid na ngumiti lang si Ina pero nabigla siya nang halikan siya nito sa pisngi.
Magaan at mabilis lang pero pakiramdam ni Ina ay nagtagal yun ng ilang minuto. Ang lakas ng impact sa kanya at tila lalabas na mula sa ribcage niya ang puso niya. Naggrabe ang bilis ng tibok nito. May kung ano sa isip niya ang gustong tumili sa kilig. Lahat din yata ng dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo at natulala saglit si Ina. Saka siya inayang sumakay na sa kotse. Wala pa sa sarili si Ina pero sumunod na lamang siya. Bakit may pakis siya? Reklamo ni Ina sa isip niya. Wow! Ang ganda po dito, Tito Peter! Bulalas ni Maria at patakbong lumapit sa may railing upang makita ang magandang syudad ng Maynila. OMG, peoples! Super ganda naman po dito! Masayang sigaw din ni Clara na sumunod sa kakambal. Humigpit naman ang hawak ni Ina sa shoulder bag niya nang hawakan siya ni Peterson sa siko at pinahugot pa siya nito ng upuan. Salamat. Tipid na sabi ni Ina. Ngumiti naman si Peterson. Isa-isang tinanggal ni Peterson ang takip at nakita ni Ina na puro pagkain yun na pang-agahan. Halos malaglag ng panga niya. Pus na, iba to, miss. Pagputol ni Peterson sa kanyang sasabihin sana. Pero ang dami mo namang pinhanda. Sambit ni Ina. Tinawag nitong kambal. Kakaibang siglat kislap sa mga mata ni na Clara at Maria ang makikita ni Ina. Ngayon lang kasi kakain ng mga ito na kakaibang agahan. Nakaramdam ng awa si Ina sapagkat simple lang din ang kaya niyang ibigay sa mga anak niya. Ngunit kontento naman ang mga ito. Pagkatapos ang breakfast nila ay nagbigay din ng mga laruan si Peterson. Siyempre, kilalang mahiyain sa libre si Ina. Tumanggi siya nung una pero wala na rin siyang choice kundi ang pagbigyan ng mga ito. Umabot sa lunchtime ay nasa rooftop pa silang apat. Nanonood na sila ng movie sa malaking TV. Oo, kumpleto ang mga gamit sa rooftop. Hanggang sa napatayo na lamang si Ina. Si Peterson na may dalang punpon ng bulaklak na ngayon ay inaabot na sa kanya. Para saan tong mga to, Peterson? Nalilitong tanong ni Ina. Sina Maria at Clara ay tumigil na muna sa panonood at binigyang pansin ng mama Ina nila na binibigyan ni Peterson ng bulaklak. Bagamat may mga ngiti sa mga labi ng kambal. Humugot ng malalim na hininga si Peterson bago siya nagsalita. Ano kasi, bala ko sanang umakyat ang ligaw, Ina. Pwede ba kitang ligawan? Kumalabog ng husto ang dibdib ni Ina sa narinig. Kaya naman pala iba ang nararamdaman niya. May kahulugan naman palang pang-imbita ni Peterson kay Ina. Hindi, ayoko Peterson. Matigas na pagtanggi niya. Napatras pa si Ina na mabilis namang hinawakan ni Peterson ang siko niya. Ina, ayoko Peterson. Huwag mo na akong ligawan. Malamig na sambit ni Ina. May lungkot na dumaan sa gwapong mukha ni Peterson. Bakit, Ina? Bakit mo ako liligawan? Nagtatakang tanong ni Ina. Gusto niyang malinawan. Dahil gusto kita, Ina. Mabilis sa sagot ni Peterson at umiling si Ina. Hindi pwede. Nakita mo naman na may mga anak na ako, Peter. Tignan mo, 2 pa sila at bakit mo magugustuhan ng isang katulad ko? Tanong ni Ina at itinuro pa niya ang kanyang sarili. Isang dalagang ina lang ako, Peterson. Hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo na kahit high school hindi man lamang nakagraduate. Dahil mahirap lang ako. Wala akong may pagmamalaki sa'yo kundi ang magandang mukha ko lang. Peter. Ina, hindi ko naman kailangan ng babaeng may mataas na pinag-aralan. Hindi ko kailangan ng isang babae na galing sa mayaman na pamilya o sopistikada. Ina, gusto kita dahil mabuting tao ka. Gusto kita dahil mapagmahal ka sa mga anak mo. Hindi ko minamalit ang sarili mo at ang pagiging single mother mo. Ang gusto ko sa isang babae ay may busilak na puso at sa'yo ko lang yun nakita. Oo, masyadong mabilis ang pangyayari. Pero ano magagawa ko kung gusto kita? At nandun na rin ako sa puntong mamahalin na rin kita. Malinis ang intensyon ko. Naluluhang pahayag ni Peterson na ikinagulat pa ni Ina. Wala naman kasing espesyal kay Ina. Oo, maganda siya kahit may 2 ng anak. Marami pa rin namang mga kalalakihan ang napapatingin sa kanya. Pero hindi niya yon binibigyan pansin. Dahil nga may mga anak na siya. Baka mamaya niyan ay matatakot pa mga ito kapag nalaman na single mother lang si Ina. Ni hindi niya nga kilala ang ama ng mga anak niya.
Pero alam pa rin naman niya ang mansyon. Ang mansyon na nasa lugar pa rin nila. Ngunit hindi na niya sinubukan pang puntahan yon. Peter. Bigla namang lumuhod sa tapat ni Ina si Peterson. May pagmamakaawang tinignan siya nito. Hayaan mo na ako, Ina, please. Hayaan mong patunayan ko sa sarili ko na magandang intention ko sa'yo. Sa inyo ni Clara at Maria. Handa rin akong tumayong ama nila at dadali nila ang pangalan ng pamilya ko. Punong-puno ng sensoridad, sabi ni Peterson na mas nahihirapan lang si Ina na magpasya na kung ano bang dapat niyang gawin. Sa buong buhay naman ni Ina ay alam niyang kakambal na niya ang kamalasan. At dahil sa makasalanang ginawa niya noon, ay namatay ang kanyang ama. Ngunit may magandang karma. Bungang ginawa niyang panghimasok sa bahay na yon. Hindi naman nagsisisa si Ina na dumating sa buhay niyang kambal dahil mahal na mahal niya sina Maria at Clara. Ang kaso lang, ito na nga ba ang inilaan ni Papa Lord kay Ina? Ang makakilala ng isang lalaking may busilak na puso at handang tanggapin ng kung ano man siya ngayon. Ngunit may takot siya. May takot si Ina na baka masasaktan lang siya sa huli. Subalit hindi pa niya nasusubukan yon. Peterson. Hayaan mo lang ako, Ina. Hindi naman ako nagmamadali. Willing pa rin ako maghintay sa'yo na sagutin mo. Marami pang oras upang kilalanin ako lalo. Please. Napabuntong hininga na lamang si Ina at dahan-dahan na siyang napataw. Sumilay ang magandang ngiti ni Peterson at tinanggap na rin ni Ina ang bulaklak. Tumayo ang binata at mahigpit siyang niyakap. Yes! May poging daddy na kami! Magkasabay na sigaw ni na Maria at Clara. Nahiya si Ina sa sinabi ng mga anak niya. Ayos lang sa akin na tawagin nilang ganun, Ina. Salamat. Maraming buwan pa lumipas at nagpatuloy sa panliligaw si Peterson kay Ina at naging regular customer na rin siya ni na Clara at Maria. Hindi na hinahatid ni Ina ang kambal sa bahay ampunan dahil sinusundo sila ng manliligaw niyang si Peterson. Hanggang sa dumating na rin ang panahon na sasagutin na niya si Peterson at magiging opisyal ng kanilang relasyon. Hindi naglaho ang mga ngiti ng kanyang nobyo at dahil sa labi sa tuwa, ay nahalikan siya nito sa mga labi niya, pero mabilis lang naman yun. Ngayon naman ay nasa mall sila, hindi para mag-date, kundi bibili sila ng school supplies ng kambal. Next week na kasi ang pasukan at na-enroll na rin ni Ina ang kanyang mga anak. Tama na, marami na yan, Peter. Sita ni Ina sa nobyo niya nang marami itong kinuha ng mga gamit. Ako magbabayad, Ina. Sambit ni Peterson. Nako, yan ang ayoko, Peter eh. Ako yung magbabayad. Mabilis sabi ni Ina. Pero Ina, Bago pa lang tayo magkarelasyon, wag mo hayaan na mag-away agad tayo. Sige ka. Pananakot pa ni Ina na ikinatawa na lamang ng mga batang kasama nila. ay sige na nga. Pagsuko na lamang ni Peterson. Napangiti si Ina dahil may takot ang kanyang nobyo. Hinawi pa nito ang buhok niya at inipit sa likod ang kanyang tainga. Hinawakan ni Peterson ang baba ni Ina at iniangat nito saka siya siniil ng mariin na halik. Humawak si Ina sa balikat ng kasintahan niya at gumanti ng halik pero mabilis na naputol yon nang may magkasunod na tumikhil. Napangiti si Peterson at maliit na distansya lang ang ginawa niya. Pero umisa pa siya. Mabilis na halik ngunit tila mapupugtong hininga ni Ina. Iyong mga bata, sabi ni Ina at pinunasan pa ni Peterson ang gilid ng kanyang labi. Hinarap na nilang dalawa sina Clara at Maria nang pareho mga kamay nito ay nasa baywang. Hinawakan na lamang ni Peterson ang kamay ni Ina at inaya na niya itong pupunta sa counter upang magbayad ng bills. Patagal ng patagal ay alam na ni Ina kung ano ang totoong nararamdaman niya. Mahal na niya si Peterson at wala namang problema doon dahil pareho naman sila ng nararamdaman. Hi, miss. Napangiti si Ina nang pagbuksan niya ng pintuan ng kanyang nobyo na may dalang paper bag at bulaklak. Pasok ka, Peter. Anyaya ni Ina at hinalikan siya nito sa gilid ng labi niya saka tumuloy sa loob. Nasaan ang mga anak natin? Lihim ng ngiti ulit ang ginawa ni Ina dahil sa tanong ni Peterson. Feeling niya rin kasi na si Peterson na rin ang ama ng mga anak niya. Ayon, nangapit bahay.
Sagot ni Ina at hinila niyang braso ni Peterson upang paupuin ito. Kinuha na rin niyang bulaklak at inamoy-amoy pa. Pagkain na naman ang nasa paper bag. Umupo siya sa tabi ni Peterson at nangalumbaba agad na nakaharap sa kanya. Inilapag niya sa mesa ang bulaklak at sinapo naman ang mukha niya. Hanggang sa ipatong niya ang kaliwang kamay niya sa mesa at ginawa niyang unan yon. Ginaya ni Peterson si Ina. Napakaganda mo sa malapitan, Ina. Malambing na sabi ni Peterson at sinuklay na mga daliri nito ang buhok ni Ina. Hinawakan naman ni Ina ang panga ni Peterson. Sa kabila pala ng kamalasan ko sa buhay, ay 2 magandang pangyayari dumating sa akin, Peter. Nakangiting sabi niya. At ano naman yon? Tanong ni Peterson na nasa boses niyang interest. Kayo na mga anak ko. Maswerte naman pala ako sa inyo. Wika ni Ina at kinintala ng mara na halikan labi ng kanyang nobyo. Mahal kita. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Pero basta mahal kita. Punong-puno ng senseridad na sambit niya. Napangiti si Peterson. Mahal na mahal din kita, Ina. Ang sagot ni Peterson bago inangkin ang mga labi ng kanyang kasintahan. Perpekto na sana ang buhay pag-ibig ni Ina at Peterson nang hindi lang sumugod si Madam Anita sa working place ni Ina. Sinadya siya nitong puntahan at sampal agad ang sumalubong sa kanya. Nagtaka pa si Ina na kung sino ang babaeng sumulpot na lang bigla. Ikaw si Ina Henares, di ba? Tanong ni Madam Anita kay Ina na nakahawak sa nasaktan nitong pisngi. Opo, sino po ba kayo, Mama? Tanong ni Ina na nanginginig na sa takot. Ibinagsak ni Madam Anita ang isang papeles sa mesa. Hinuhututan mo lang anak ko. Hindi ako matapobre pero hindi ko matatanggap na magagawang ipag-aral ng anak ko mga anak mo sa isang pribadong paaralan. Nasa grade school pa lamang sila. Ang kapal na mukha mo na mag-demand na pag-aralin sila doon at ang laki pa ng natatanggap nilang allowance every month. Hindi lang doon. Bumili pa ng bahay si Peterson at restaurant para sa'yo. Napasingap si Ina sa mga nalaman niya. Pero ang totoo, wala namang alam si Ina sa sinasabi ni Madam Anita. Kaya paano naman nangyari na? Tama. Ang alam kasi ni Ina ay scholarship ang meron sa mga anak niya at 2 sila ni Peterson na nag-enroll kina Maria at Clara. Nakakabigla dahil walang kaalam-alam si Ina sa akusasyon ng ina ni Peterson. Mama, wala po kong alam sa mga sinasabi niyo. Depensa ni Ina at bago pa man siya masampal ni Madam Anita, ay may humila na sa kanya palayo saka siya dinala sa likod nito. Sa amoy pa lang, sa presensya, ay alam na ni Ina ang nobyo niyang si Peterson ang humila sa kanya. Mama, ano bang ginagawa niyo kay Ina? Magalang na tanong pa rin ni Peterson kahit na may munting inis na siya sa kanyang ina. Kung hindi lang nakita ni Peterson ang pagmamadaling pagalis ng mami niya, ay nagtataka pa siya kung bakit din halatang galit ito. Nabigyan niya siya ng hint kung bakit. Ang nobya niya lang pala ang pinuntahan at naabutan pa niya na pinapagalitan nito si Ina. What's wrong with you, Peterson? Bakit hinahayaan mong hututan ka ng babaeng yan? Katulad pa rin naman siya ni Cristel. Pera lang mahal niya sa'yo. Pera lang ang kailangan niya. Bakit hindi mo na lang siya bigyan ng 1 milyon at nang maglaho na sila ng mga anak niya sa buhay mo? Naggit-ngit na sa galit si Peterson dahil sa pinagsasasabi ng mami niya sa babaeng mahal niya. Mama, sinabi ko naman po sa inyo na magkaiba sila ni Cristel. Mahal ko po si Ina at wala siyang kinalaman sa mga ibinibintang niyo sa kanya. Ako ang may gawa ng lahat. Wala po siyang kinalaman. Please, Mama, huwag niyo naman pong husgahan ng babaeng mahal ko. Akala ko ba'y ayos sa inyong pakipagrelasyon ko pagkatapos ko kay Cristel? Hindi mo naman sinabi na mas, Mom, please. Huwag mo naman pong ipahiya si Ina sa maraming tao. Masyado na po tayong nakakaabala sa iba. Humigpit ang hawak ni Ina sa kamay ni Peterson. Hindi niya akalain na ipagtatanggol pala siya ng nobyo niya sa mami nito. Respetuhin niyo na lamang po kami. Peterson! Mariin na sambit ni Madam Anita sa pangalan ng anak niya. I love her, Mama. Umalis na lang si Madam Anita na may sama ng loob. Saka hinarap ni Peterson ang nobya niya na ngayon ay umiiyak na nga. Nanginginig din sa takot. Ina. Ikinulong ng mga palad ni Peterson ang pisngi ni Ina. Ano bang pinagsasasabi ng mami mo, Peter? Naguguluhan na tanong ni Ina.
Bumuntong hininga si Peterson at wala siyang choice kundi ang sabihin kay Ina ang lahat. Pinalabas lang naman ni Peterson na nakapag-apply siya ng scholarship para sa kambal. Matatawag naman ganoon kasi siya yung nag-sponsor. Natakot si Peterson na baka magalit ang kasintahan niya pero hindi ganoon ang nangyari. Nagtampo lang ito dahil may magandang plano na pala siya para sa future ni Clara at Maria. Ano naman ang tungkol sa bagong bahay at restaurant ang binili mo? Tanong ni Ina. Nag-iwas ng tingin si Peterson kaya hinawakan niyang panga nito. Sagutin mo ang tanong ko. Para saan yun? Kung gusto mo lang i-manage yun soon, Ina. Wala akong alam tungkol sa pag-manage ng restaurant, Peter. Alam mo wala akong pinag-aralan, di ba? Wika ni Ina. Pwede ka naman punturuan ng nobyo mo, miss. Pagdadahilan ni Peterson. Oo nga pala. Pagpapaalam ko mga bata sa school nila para magbakasyon tayo. Maaga pa para magbakasyon. Sabi ni Ina sabay pisil ng mariin sa pisngi ni Peterson na ikinadaing nito. May sasabihin din sana ako tungkol kay, doon sa ex ko. Para naman maging patas tayo. Usal ni Peterson. At saka bigyan mo rin ng break ang sarili mo, Ina. Ay, sige na nga. Masuyong hinaplas naman ni Peterson ang nasaktan na pisngi ng nobya niya. Pasensya ka na rito, Ina. Hingin pa umanhin ni Peterson. Ayos lang. Nakakatakot naman palang mami mo, Peter. Hayaan mo na muna natin si mami. Anong bahay pala yon, Peter? Pangungulit ni Ina kay Peterson. Basta. Isang linggo nakalipas at bumiyahe na rin silang apat sa isang lugar na pamilyar kay Ina. Hindi na nga siya mapakali habang nakaupo sa passenger seat. Nasa backseat naman sina Clara at Maria. Sa tagal ng kanilang biniyahe ay nakatulog na ang mga anak niya. Peter, hindi ba tayo naliligaw? Tanong ni Ina sa nobyo niyan. Hindi nandito ang bahay bakasyunan ko. Sagot ni Peterson. Nanlalamig na talaga sa kaba si Ina. Taga rito ako, Peter. Sambit ni Ina. Talaga? Nice. Komento lang ni Peterson. Nandito na tayo. Agad na umibis sa sasakyan si Peterson at una niyang pinagbuksan si Ina. Inalalayan pa niya itong makababa bago siya lumipat sa backseat. Ginising ang kambal. Samantalang si Ina ay umawang ng labi niya sa gulat at tila may nakita siyang multo sa malaking bahay. Wow, ang ganda po ng bahay niyo, Daddy Pogi. Komento ni Maria. Si Clara ay buhat-buhatan ni Peterson dahil inaantok pa ito. Tara sa loob, mamaya ako na kunin ang mga bagahe natin. Wala pa sa sarili si Ina nang sumunod siya sa mga ito. Ang lakas ng tambol sa dibdib niya. Ibinaba ni Peterson sa sofa si Clara at marahan niyang tinapik-tapik ang pisngi nito. Napansin naman niya si Ina na nakatulala na lang habang pinagmamasdan ang buong sulok ng mansyon. Ang lambot po ng sopa. Komento ni Maria nang umupo siya sa tabi ng kakambal niya. Ina, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Peterson sa nobya niya at hinawakan niyang magkabilang pisngi nito. Baby, itong bahay na to, Peter. Ikaw bang may-ari? Tanong ni Ina. Dahan-dahan naman tumango si Peterson. Oo, magpipitong taon na. Binili ko to nung naghiwalay kami ni Cristel. Ginusto ko lang naman na lumayo nun. Bakit? May problema ba? Nalilitong tanong ni Peterson. Humiwalay sa kanya si Ina at napaupo ito sa sofa. Kinuha ang backpack na dala nila at naglabas ng tumbler. Umupo si Peterson sa tabi ni Ina at inagaw sa mga kamay nito ang tubig para siya nang magbukas sa kanya ibinigay kay Ina. Mabilis namang uminom ito at pansin niya ang bayolenteng paghinga. Tinatakot mo naman ako, baby. Kinakabahan na sambit ni Peterson. Ang bahay na ito, Peter. Ay, teka. May kinuha pa ito mula sa bag at naggalkal. Ina, ano ba talaga nangyayari? Tama, nandito pa siya. Eto, tignan mo, Peter. Baka alam mo kung kaninong kwintas to. Kinuha naman ni Peterson ang kwintas at tinignan niya ito. Nabigla pa siya nang maalala kung anong kwintas ito. Kay Cristel ito. Ibinigay kito sa kanya dati. Oh wait, paano mo nakuha to, Ina? Kasi, nanginginig ang mga labi ni Ina. Kinakabahan siya sa aaminin niya ngayon. Kasi, tanong ni Peterson.
Ninakaw ko ito dati. Kasi inakala kong makakatulong to sa tatay ko may sakit. Binala kong isanla to dati. Pag-amin ni Ina sa katotohanan. Oh, tapos, hindi mo naman to sinangla. Parang wala lang kay Peterson ang kasalanan na ginawa ni Ina. Paano kasi? Nung tataka sa sana ako, bigla akong nadulas. Tumamang ulo ko sa sahig at nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako sa... Tinignan ni Ina ang mga anak niyang kanina pang nakikinig sa kanila. Nagising na lamang ako sa isang magandang silid at nasa malaking kama kasama ko. Ang lalaking hindi ko kilala. At sila, ang mga anak ko, ang bunga ng karma. Mama? Tila nagtatampong sigaw ni na Maria at Clara. Bunga ng ginawa namin ng lalaking yon. Pagtatama ni Ina. That man. Ina, ang bahay nito'y ako lang naman ang... Kung ganun, sina Maria at Clara, sa akin sila? Nauutal na tanong pa ni Peterson. Hindi ko kilalang lalaking yun pero... Tama, may naalala ko. Ang akala ko ay si Cristel pero hindi alam ni Cristel ang bahay bakasyunan ko. Ang akala ko rin nung unay siya. Lasing kasi ako. Doon na nga nabunyag ang katotohanan. Tignan mo nga naman ang tadhana. Sadyang mapagbiro. Ang ama ng mga anak ni Ina ay ang minamahal niyang nobyo na si Peterson. Kaya pala magaan ang loob ni Peterson sa kambal at hindi na kailangan pa ng DNA test. Sa dimple pa lang ng mga ito ay alam na. Sa huli ay natanggap pa rin ni Madam Anita ang kasintahan ng kanyang anak. Lalo nang nakabuntis pala kay Ina ay si Peterson at mga apo pala niya sina Maria at Clara. Hindi na siya naging hadlang pa. Mama, umiiyak na naman po si Gerson! Sigaw ni Clara sa mama Ina niya. Nasaan ba yung papa, Clara? Tanong ni Ina sa anak. Ewan ko po. Sagot ni Clara. Iniwan na muna ni Ina ang trabaho niya sa kusina. Naghahanda pa lang kasi siya ng agahan nila at Sunday ngayon, kaya pareho silang walang pasok. Nasa crib ang 10 buwan nilang baby boy na si Gerson. Umiyak nga ito. Ay, ang bunso namin. Binuhatan ni Ina ang anak niya at ilang beses na hinalika ng magkabilang pisngi nito. Umupo siya sa sofa at mabilis na tumabi si Clara. Doon lang lumabas ang mag-ama niya, sina Peterson at Maria. Happy birthday, baby! Napapailing si Ina dahil sa sigaw ng kanyang asawa. Iniwan mo na naman ditong anak mo, honey. Sermon niya pero napangiti lang siya sa huli. Ang poging daddy ni na Maria at Clara na ngayon ay mayroon na rin silang bunso, si Gerson. Ang asawa niyang tanggap siya ng buong puso kahit na may mga anak na siya. Ngunit ito rin pala ang ama ng kambal. I love you, Ina Henares El Grande. Malambing na sabi ni Peterson sa asawa niyang si Ina at masuyong halik sa pisngi nitong iginawat niya. Salamat, Han. Mahal na mahal kita. O Maria, yakapin mo nga tong mama mo. Sumunod naman si Maria at niyakap siya, pero binalot din sila ng mga bisig ni Peterson. Mahal na mahal ko kayo. Naluluhang sambit ni Peterson. Love you rin po, Daddy Pogi. Love na love rin po kita, Papa. Si Ina Henares man ay punong-puno ng kamalasan noon. Ngunit ngayon ay siya na yata ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Nagkaroon siya ng mga anak na bibo at mababait. Mapagmahal na asawang si Peterson. Wala na siyang mahihiling pa at kontento na siya sa buhay niya. Kasama ang kanyang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!